Papurit, parangal, pasasalamat ang aking binabalik sa Diyos. Ang bumubuo po ng gawain ito, Church of God in Christ Jesus, ay inaangayahan ko po kayong makipag-isa sa gawain ito. Magandang gabi po sa ating mga kapatid sa Pilipinas. Magandang tanghali po dito sa amin sa UK. At kung sino bang po, Panginoon, ang mga nagkikinig at nagsusubscribe sa gawain ito po ay aming inaangayahan na makisali sa gawain ito. Ang ating pong unang tatawagin sa gawain ito ay ang ating opening prayer ni Brother Randy. Praise God. Mga kapatid, ituon po natin ating sarili sa ating Panginoon Jesucristo. Lord, unang-unang po sa lahat, kami po ay nagpapasalamat sa mga biyayang ipinagkaloob po sa amin. Salamat, Panginoon, sa araw na ito na iyong ipinagkaloob muli sa amin, sa muli mong pagbibigay sa amin ng oras na kami magkaroon ng pagkakataon na kami makadalo sa imbalang gawain, Panginoon. Salamat, Panginoon, sa araw na ito at makakapakinig naman po kami ng magagandang salita na galing sa iyo. Lord, tinataas ko po sa iyo ang iyong mga gagamitin mula sa mga nag-MC hanggang sa mga magpapahayag ng salita, Panginoon. Ganun din, Panginoon, ang mga makikinig na Panginoon, ay tumiin sa aming mga puso, ang aming mga mapapakinggan sa araw na ito, Panginoon. At kayo na po ang bahalang humipo sa mga taong iyong gagamitin, kay Sister Merly na mag-aayos sa araw na ito, at kay Brother Albert na magpapahayag ng iyong banal na salita. Maraming salamat po, mga Panginoon, at lahat ng ito, Panginoon, tinatas ko sa iyo sa ngalan ng iyong anak na Jesus, naghahari noon at magpakailanman. Amen. Our Father who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. Amen. Psalm chapter 1, verses 1 to 6. The way of the righteous and the wicked. Blessed is the man who walks not in the counsel of the wicked, nor stands in the way of sinners, nor sits in the seat of scoffers. But his delight is in the law of the Lord, and on his law he meditates day and night. He is like a tree planted by streams of water, that yields its fruit in its season, and its leaf does not wither. In all that he does, he prospers. The wicked are not so, but are like chaff that the wind drives away. Therefore the wicked will not stand in the judgment,
nor sinners in the congregation of the righteous. For the Lord knows the way of the righteous, but the way of the wicked will perish. This is the word of the Lord. Thanks be to God. At ngayon naman po aking tatawagin si Sister Mary sa kanyang pagbabahagi ng kanyang IT sa gawaing ito. Magandang gabi po sa inyo lahat. Ang aking pong ibabahagi ay nagmula kay San Marcos 6:30 to 34. Pagbalik ng mga apostol kay Jesus, isinalaysay nila sa kanya ang lahat nilang ginawa at itinuro. Sinabi naman niya sa kanila, tayo na sa ilang na lugar para mapag-isa tayo at makapagpahinga kayo ng kaunti. Sapagkat dooy marami ang paroot parito at hindi man lamang sila makakain. Kaya lumayo sila at namangka na sila lang patungo sa ilang na lugar. Ngunit nakita silang umalis ng ilan at nabalitaan ito ng mga marami. Kaya nagtakbuhan sila mula sa kanilang bayan at nauna pang dumating na lakad kaysa kanila. Pagdating ni Jesus sa pampang, nakita niya ang maraming taong nagkatipon doon at naawa siya sa kanila sapagkat para silang mga tupang walang pastor at nagsimula siyang magturo sa kanila ng matagal. Ramdam ni Jesus na napagod ang kanyang mga alagad na kanyang isinugo upang magmisyon. Nakabalik na sila at nagkulat sa kanya ukol sa kanilang mga ginawa at itinuro. Inanyayahan sila upang tumungo sa ilang na lugar upang makapagpahinga ng kaunti. Malaking bagay ang magagawa ng pagtigil at pamamahinga. Ang paniniwala ng isang Pangulo ng Amerika ay ganito. Hindi na siya dapat gumawa ng lampas sa oras ng maghapon. Anya, ang pagod na katawan at isipan ay hahantong sa maling pasya at sa maling desisyon ay marami ang mapapahamak. Hindi nga katamaran ang magpahinga. Ito ay ang pagtitipon ng bagong lakas upang muling magsimula. Ang katawan ang gumagawa sa loob ng maghapon ay binibigyan ng tulong sa magdamag bilang gantimpala. Magandang pamamahinga ang pananalangin. Sa pagdarasal ay napapayapa ang kalooban at nakatatagpo ng bagong lakas mula sa Diyos. Si Jesus, kahit pagod ay gumigising ng maaga upang sumangguni sa kanyang Ama. Ito ay halimbawa sa atin. Manalangin tayo at makipag-ugnay sa Diyos na siyang bukal ng ating kalakasan. Lumapit tayo sa Kanya. Tayo ay kanyang papapaghingahin at bibigyan ng kapayapaan. Hindi tayo makina. Napapagod din ang ating katawan at kailangan din ng pahinga at kailangan din ng pahinga. Hindi tayo palaging malakas. May pagkakataon na tayo'y nanghihina. Hindi lang sa katawan, kundi sa isipan. Hindi tayo makakapag-isip ng mabuti at ito pa ang nagiging sanhi ng ating kapahamakan. Kaya kung meron lang tayong time, mag-charge naman tayo dahil
ah, tayo ay nagkakaedad at tumatanda, hindi na ganun kalakas ang ating katawan. Minsan pa nga, yung pinipilit ko ang katawan ko para magawa ko lang yung dapat kong gawin. Pero parang gusto ko na sumuko. Parang gusto ko na rin sumuko. Mula nung nagtayo ako ng sari-sari store, lagi ko to sabi sa kapatid ko, kung pwede nga lang, ayaw ko sa kanyang mangal kay Ate Shirley na napapagod ako. Parang hindi ko na kaya. Pero, ginusto ko to eh. Dapat, panindigan ko. Sabi nga ni ate, dapat nga daw, i-enjoy na lang ako. Ang nag-i-enjoy, maraming pera. Eh, paano ka mapag-enjoy kung wala ka ng pera? Kaya sabi ko, yung hindi ko na masyado na lang papaguri yung sarili ko. Pero gagawin ko pa rin talaga yung dapat kong gawin. Parang gusto ko lang talaga na kahit ilang oras na lang ba na gusto ko, wala akong ginagawa, humiga, pagulong-gulong sa kama, yung hindi na ako hindi na ako makasama ng mga dati kong sinasamahan. Pero sa gabay ng Panginoon, ito pa rin, binibigyan niya ako ng lakas. At pagising ko sa umaga, may bago uli akong charge. Nagkapag-charge uli ako dahil sa gabi-gabi, lagi ko sa kanyang, hindi naman ako nagreklamo sa kanya eh. Yung nakikwento lang ako sa kanya, nakikwento lang ako sa Panginoon kung ano yung nagawa ko maghapon, yung gano'n. Pero, lahat naman ito ay ginagabayan ako ng Panginoon. Kaya, kung may time, mag-charge lang. Salamat po. Amen. Thank you, Lord. At ngayon naman, mga kapatid, tatawagin po natin ang ating mahal na kapatid na siyang magbibigay ng mga magandang balita na nanggagaling sa ating mga balita nanggagaling sa kanyang pinagkaloob ng ating Diyos, at si Brother Albert po ang ating isusunod upang magpaliwanag ng lahat ng ito. Amen. Magandang araw po mga minamahal na magulang at kapatid. Magandang gabi diyan sa ating mga kapatid sa Pilipinas. At magandang hapon naman o tanghali dito sa ating mga kapatid sa UK. At magandang araw po sa sino man tao na maaaring makakita o makarinig ng ating munting pag-aaral na ito sa salita ng Diyos. At dalangin ko po na ang bawat isa sa inyo ay magkaroon ng kapayapaan. At habang kayo po ay nakikinig ng kanyang mga banal na salita, babasahin ko po yung binasa ni Sister Merly. Kung hindi po ako nagkakamali, ito yung Mark chapter 6 from verse 30. Ayan, ito po yung binasa po niya at maganda naman yung kanyang sharing sa bawat isa sa atin na kailangan tayo laging mapanalangin sa Diyos, malapit sa Kanya kasi siya naman na nagpo-provide sa atin ng kalakasan. At dito po sa kanyang binasa sa Mark chapter 6 verse 13 the following, ang sabi po ay ganito,
the apostle returned to Jesus and told him all that they had done and taught. And he said to them, "Come away by yourself to a desolate place and rest a while." For many were coming and going, and they had no leisure even to eat. Ayan. And they went away in the boat to a desolate place by themselves. Now many saw them going and recognized them, and they ran there on foot from all the towns and got there ahead of them. When he went ashore, he saw a great crowd, and he had compassion on them, because they were like sheep without a shepherd, and he began to teach them many things. Dito, mga minamahal magulang at kapatid, pinakikita ng ating Panginoon Jesucristo dahil ang pagsusumikap ng mga tao na laging makapakinig ng kanyang mga aral at ng kanyang mga salita, kahit na nga sa panahon na humahanap sila ng lugar na mapapagpahingahan. Dito sa 31, ang sabi nga niya, "Come away by yourself to a desolate place and rest a while." So hinihikayat niya na kasama ang kanyang mga apostol, pupunta sila sa isang ilang na lugar para makapagpahinga. Ayan. For many were coming and going, and they had no leisure even to eat. Kasi marami talagang taong sumusunod sa ating Panginoon Jesucristo. And they went away in the boat to a desolate place by themselves. Kahit nga doon sa ilang na kanilang pinuntahan, sinundan pa rin sila. At bago sila nakarating doon, ay naandoon na yung mga taong sumusunod-sunod sa kanila. Now many saw them going and recognized them, and they ran there on foot from all the towns and got there ahead of them. So talagang very famous ang ating Panginoon Jesucristo. Ayon sa mga talatang ito, sinusundan siya ng makapal o napakaraming mga tao kahit na sa panahon ng kanilang pamamahinga. Pero noon sila makarating doon at nakita nila ang pagsusumakit ng mga tao na muling makita ang Panginoon Jesucristo at makasama, ay ganito po ang nadama ng ating Panginoon Jesucristo. When he went ashore, he saw a great crowd. Kung nakita niya, maraming mga taong sumunod sa kanila. And he had compassion on them. Bakit nagkaroon ng awa o habag ang ating Panginoon Jesucristo? Because they were like sheep without a shepherd. And he began to teach them many things. Alam po ninyo, itong parting ito na verse 34, sinasabi po rito na ang ating Panginoon Jesucristo ay nagkaroon ng habag sa mga tao o compassion. Because he is the God of compassion. Mahabagin po ang ating Panginoon Jesucristo. Ayan. At yan po ipinakikita sa napakaraming talata rito sa Biblia. Katunayan po dito sa Matthew chapter 9 verse 36 ay ganun din po ang pangyayari dito. Ayan. Ganun din po ang pangyayari dito sa Matthew 9:36. When he saw the crowd, he had compassion for them because they were harassed and helpless like a sheep without a shepherd. Alam po ninyo sa Biblia, yung tinatawag na tupa, yan po ay mga tao. Ang kahulugan po ng sheep o kaya tupa sa Biblia, yan po ay mga tao. Kung babasahin po natin sa ibang aklat,
Sa wikang Tagalog ko po babasahin dito po sa aklat ng Ezekiel. Ezekiel chapter 34, verse 31, ang mga tupa pong tinatawag ng ating Panginoon Jesucristo, yan po ay mga tao. Ang sabi po sa Ezekiel 34:31, at kayong mga tupa ko, na mga tupa sa aking pastulan ay mga tao, at ako'y inyong Diyos, sabi ng Panginoong Diyos. So, kapag nababanggit po ang katagang tupa, at marami po namang mga bersikulo na nagsasabi ng tungkol sa tupa, ay malinaw po na ito'y mga tao. Nagaya po ng mga binabanggit doon sa aklat ng Mateo 25, Mateo 25, basahin nga natin, Matthew chapter 25, verse 40 yata yun. Ito po sinasabi. Ayan, ay 35 yung kwan. Ito po ay naglalarawan noong, ayan, sa 32, at titipunin sa harap niya ang lahat ng mga bansa at sila'y pagbubukod-bukurin niya na gaya ng pagbubukod-bukod ng pastor sa mga tupa at sa mga kambing. So, ang tupa o yung sheep na binabanggit dito, yung po yung mga taong naglingkod sa Diyos, mananampalataya sa ating Panginoon Jesucristo, sumunod sa kanyang kalooban. Ang tawag po ng Biblia, tupa. At sa mga kambing naman, ito po yung naglalarawan din ng tao, ang mga kambing. Pero sila po naman ay iba naman ang kahantungan. Sapagkat alam naman natin na ang kambing ay iba ang, kahit naman sa literal, iba naman talaga ang kambing kaysa tupa. Ang tupa ay matahimik na hayop tong tupa at sumusunod lagi sa kanilang pastor. Samantalang ang kambing naman, medyo may pagka-wild ang kambing. Kaya nga po kapag nakaalpas ang kambing, ay kahit dahon ng bayabas ay kinakain ng kambing. Masyado pong mapanira ito kapag ito ay hindi itinali. Unlike sa tupa, ng tupa ay laging sama-sama sila sa isang lugar. So yan po ay naglalarawan ng tao, ang tupa. Kaya pagka binabanggit ang katagang tupa ay alam na natin na ito ay tungkol sa mga tao na pinili ng Diyos. At ito nga po naganap sa Matthew 6:34. When he went ashore, he saw a great crowd and he had compassion on them. Hindi po maikakaila na ang ating Panginoon Jesucristo is a very compassionate God. Napakamahabagin po niya. Kagaya nga po rito, nung makita niya ang mga tao, ay nahabag siya. At marami pong mga pangyayari sa kasaysayan po ng ating Panginoon Jesucristo na siya ay nahabag. Kahit po roon sa aklat ng Lucas, meron din pong binanggit doon na siya ay nahabag. Babasahin ko po sa inyo yung aklat ng Lucas. Lucas chapter 7. Siguro simulan natin sa 10. Ayan, sa 11. Ayan, ito po, para patunayan ko sa inyo na ang ating Panginoon Jesucristo is a God of compassion. Mahabagin po ating Panginoon Jesucristo, lalo na po sa kanyang mga tupa. Pag sinabi pong tupa, ito ay mga tao na sumusunod sa kanyang kalooban at nananabik laging makapakinig ng kanyang mga banal na salita. Ito po sinasabi tungkol sa kanyang pagiging compassionate. Ang sabi po rito sa Lucas chapter 7 verse 11, soon afterward he went to a town called Nain, and his disciples and a great crowd went with him.
As he drew near to the gate of the town, behold, a man who had died was being carried out, the only son of his mother, and she was a widow. So, ito po, merong nagkataong pagpasok niya sa bayan ng Nain, ay meron pong inilalabas na bangkay, siguro dadalahin sa libingan. At ang namatay pong ito ay kaisa-isang anak ng isang balo na babae. So talagang masakit ang pagkawala ng kanyang anak. Ayan. The only son of his mother, and she was a widow, and a considerable crowd from the town was with her. Ito, ganito po ang pagiging mahabagi ng ating Panginoon. And when the Lord saw her, he had compassion on her and said to her, "Do not weep." Then he came up and touched the bier, and the bearers stood still, and he said, "Young man, I say to you, arise." So binuhay po muli ng ating Panginoon Jesucristo ang namatay na binata at ibinalik niya sa kanyang ina. Ganyan po ang larawang ipinakikita rito ng ating Panginoong Jesucristo ng kanyang pagiging mahabagin. So, our Lord is a God of compassion. Higit sa lahat, nababatid niya yung lahat ng ating mga pinagdaraanan sa ating buhay. At lagi tayong tinutulungan ng Panginoon. Katunayan dito sa aklat ng Philippians chapter 2 verse 13, ito po ang sinasabi. Kaya kapag tayo po ay tupa ng Panginoon, ay ibig sabihin tayo'y mga tao ng Panginoon, nananampalataya tayo sa ating Panginoon Jesucristo, sumusunod tayo sa kanyang banal na kalooban, may kasama po tayo sa ating buhay, hindi na tayo nag-iisa. Bakit? Kasi nga po siya ay mahabaging Diyos. Kaya sabi rito sa Philippians chapter 2 verse 13, "For it is God who works in you, both to will and to work for His good pleasure." Kaya napapansin po ninyo, kayo ay nananatili sa gawain ito. Maaaring ang iba ay nagsialis dahil hindi sila nasisiyahan sa gawain. Pero kayo, nasisiyahan kayo. Bakit? Kasi ang kumikilos na sa bawat isa sa inyo ay ang Diyos. Ang sabi nga rito, "For it is God who works in you, both to will and to work for His good pleasure." So, yun ang malaking pagkakaiba ng mga tupa ng Panginoon. Hindi tayo nagsasawa sa pakikinig, bagkus pinananabikan pa nga natin yung kanyang mga salita. At kapag tayo napahiwalay sa kanyang mga salita, mabigat po yun. Mahirap po ang humiwalay. Kasi para kang walang pastol sa iyong buhay. Tayo po kasi pinapastol ng Panginoon every Sunday. Every time na tayo'y tinuturuan ng kanyang mga salita, tayo ay pinapastol ng ating dakilang pastor na walang iba kundi ang ating Panginoong Hesukristo. Kaya maswerte tayo. Tayo ay laging inaalagaan ng ating Panginoon. At sa kanyang pag-aalaga ng kanyang mga tupa, He is very compassionate. Alam niya kung anong pinagdadaanan sa ating buhay. Kung atin uling babasahin, ang sabi rito sa Mark 6:34, "When he went ashore, he saw a great crowd, and he had compassion on them, because they were like sheep without a shepherd, and he began to teach them many things." Para silang mga tupa na walang pastol. Kaya tinuruan sila ng ating Panginoon Jesucristo ng maraming bagay. So tayo mga kapatid ay mga tupa ng ating Panginoon Jesucristo.
At sa pagiging tupa ng ating sa pagiging tupa natin sa Panginoon Jesucristo ay gusto niya tayo turuan talaga ng lubos ng kanyang mga salita. Dito po sa aklat ng Juan chapter 10 from verse 1 and the following, yan, ganito po niya sinishepherd ang kanyang mga tupa. Ang sabi po rito ay ganito, "Truly, truly, I say to you, he who does not enter the sheepfold by the door, but climbs in by another way, that man is a thief and a robber. But he who enters by the door is the shepherd of the sheep. To him the gatekeeper opens. The sheep hear his voice, and he calls his own sheep by name and leads them out." Alam po ninyo, yung mga tunay na tupa na binabanggit dito, yun po yung mga taong mapakinig ng boses o ng salita ng ating Panginoong Jesucristo. Hindi sila nagsasawang makinig. Ayan. The sheep hear his voice, and he calls his own sheep by name and leads them out. When he has brought out all his own, he goes before them, and the sheep follow him, for they know his voice. Alam po ninyo, nangunguna sa ating paglakad sa lahat ng anggulo ng ating buhay, pinangungunahan na tayo ng ating Panginoon Jesucristo. Ang ating tanging tungkulin ay pakinggan ang kanyang tinig. Pakinggan yung kanyang mga aral. Sundin yung kanyang mga aral. Yan ang mga katangian ng pagiging tunay na tupa ng Panginoon. Kailangan tayo ay guided ng aral ng ating Panginoon Jesucristo. At napakarami pong aral ang ating Panginoon Jesucristo. Mula sa ulo hanggang sa talampakan, mayroon pong aral. Ang ating aral sa buhok, may aral sa tenga, may aral sa bibig, may aral sa kamay, may aral sa paa. Halos buong pagkatao natin ay gusto niyan sakupin o gusto ng ating Panginoon Jesucristo na pasunurin ayon sa kanyang kalooban. At yun po yung daan ng kabanalan na ninanais ng Diyos na mangyari sa bawat isa sa atin. At sabi rito, when he has brought out all his own, he goes before them. Sa ating pamumuhay, araw-araw sa ating buhay, pinangungunahan po tayo ng Espiritu ng Diyos, ng ating Panginoon Jesucristo. We are all guided by His teaching. Yan po ang dapat na manguna sa ating buhay. Kaya every time na tayo nasa sa isang sitwasyon, we have to ask to our Lord Jesus Christ, tama ba itong gagawin natin? Okay ba ang aking mga desisyon na gagawain, Panginoon? Ibabatay natin sa kanyang mga aral, sa kanyang mga salita kung ayos ang ating mga desisyon sa ating buhay. At kung tayo may plano sa ating buhay, higit kanino man, sa kanya muna natin isasangguni. Hindi sa ating mga kapitbahay. Sapagkat alam naman natin na iba ang isipan ng tao kaysa isipan ng Diyos. Mas magaling kung ano man ang ating mga plano sa ating buhay ay sa kanya natin isasangguni. Ito ang sinasabing siya ay nangunguna sa bawat isa sa atin sa landas ng kanyang mga tunay na tupa o tinawag. And the sheep follow him, for they know his voice. Alam naman natin ang tinig ng Panginoon. Lahat ng salita na nakasaad sa banal na kasulatan ay tinig ng Diyos na nagsasabi sa ating huwag
nagsasabi sa ating gawain, merong pagbabawal at meron namang pagsunod sa sinasabi ng kanyang mga banal na salita. Kaya malinaw po yun, my dear brothers and sisters, na dapat ang ating lahat uri ng gagawain sa araw-araw ng ating buhay ay dapat na naaayon sa kanyang banal na salita o sa kanyang kalooban. Dito po sa aklat ng 2 Timothy chapter 3 verse 16, all scripture is breathed out by God and profitable for teaching. Yan, no? Tuturuan tayo ng salita ng Diyos kung paano wastong pamumuhay, for reproof o pagsaway. Meron pong pagkakataon na may pagsaway ang mga salita ng Diyos, lalo na po doon sa ating mga attitude o pagkilos na mali. Meron pong pagsaway. For correction, kung tayo may nakamit ng pagkakamali o pagkakasala, pag sa ating pakikinig ng salita ng Diyos, na ikukorek po yun ng Panginoon. Na itatama ng Panginoon yung ating mga munting pagkakamali na nagawa sa nakaraan. And for training and righteousness, isa pong napakagandang ang laging pakikinig ng salita ng Diyos sapagkat tayo po'y sinasanay ng Diyos sa pamumuhay na may katuwiran sa kanyang paningin. Kapag tayo po ay guided ng kanyang mga salita, tinitrain tayo ng Diyos para sa kabanalan at para sa pagiging matuwid na pamumuhay. Meron po kasing parte na akala natin tama at matuwid pero mali pala sa Diyos. Kaya pinakamagaling na ating sasangguniin ay ang Diyos. Kasi meron sa paningin natin tama pero mali pala sa Kanya yun. Kaya dapat po tayo laging magtitiwala sa salita. Sa aklat po ng Proverbs chapter 14 verse 12 ay tayo po sinasabihan dito ng Diyos. There is a way that seems right to a man, but its end is the way to death. Kaya dapat po tayo tawag dito, maging aware tayo sa ating lahat na mga ginagawa. Merong mga daan na akala natin tama, pero yung bunga pala noon ay magdudulot sa atin ng kamatayan. Maaaring grabing pagkakasala. So, pag narinig naman ninyo ang salitang way, may kahulugan din po yung salitang daan. Yung pong daan na binabanggit dito, isang uri ng relihiyon o pananampalataya. Kailangan tayo maging aware. Kasi kung minsan tayo ay nasa daan, akala natin tama, mali pala. At ang batayan upang tayo malagay sa tama ay yung aral ng ating Panginoong Jesucristo. Doon tayo itinatama. Meron kasing way o pananampalataya o relihiyon na taliwas naman ang itinuturo sa salita ng Diyos. Dapat po tayo aware doon. Kasi gusto ng Diyos na tayo laging sa kanyang banal na salita manghahawa upang tayo maging tiyak ang kaligtasan. Alam po ninyo yung Ebanghelyo ni Kristo, yan pong katiyakan ng kaligtasan. Kaya kung ang ating kinaaniban ay taliwas doon sa Ebanghelyo ni Kristo, dapat tayo mag-isip. Ang sabi po rito sa aklat ng 1 Corinthians chapter 15 verse 1 and 2, now I will remind you, brothers, of the gospel. Ano ba yung gospel? Ito po yung aral at turo ng ating Panginoon Jesucristo. Yan. Now I would like to remind you, brothers, of the gospel I preach to you, which you received, in which you stand, and by which you are being saved. So talagang may kaligtasan sa Ebanghelyo ni Kristo. If you hold fast to the word
I preach to you. Kung kayo'y mananatili sa mga salita na aking ipinahayag sa inyo, unless you believe in vain. So talagang may kaligtasan sa aral at salita ng ating Panginoon Jesucristo. Sabi nga rito ni St. Paul, kung tayo'y mananatili, tiyak ang ating kaligtasan. So ano ba ang Ebanghelyo ni Kristo? Ang Ebanghelyo ni Kristo may pagbabawal, meron din namang pagsasabing magsumunod o magpatuloy. Merong mga pagbabawal. Bigyan ko kayo ng halimbawa ng pagbabawal na aral ng ating Panginoong Jesucristo. Siya mismo may sabi, sa ating pananalangin, sabi nga ni Sister Merly, napakaganda yung ang ating Panginoong Jesucristo ay pupunta sa isang desolate na lugar o isang ilang na lugar para manalangin. Mahalaga po ang pananalangin. Pero merong batas tungkol sa pananalangin na ipinagbabawal si Kristo. Ito po ang sabi ni Kristo sa Mateo 6:7. When you pray, do not heap up empty praises. As the Gentiles do, for they think that they will be heard for their many words. Ayan. Actually po, yung pananalangin ng napakaraming mga salita para ipinagbabawal ng Panginoon Bakit po? Kasi kung sa 8 natin babasahin, ang sabi po rito, do not be like them, for your Father knows what you need before you ask Him. Yung pong mga tupa ng ating Panginoon Jesucristo, guided lagi ng ating Panginoon. Sa pananalangin, ay nababasa po kasi ng Diyos ang laman ng ating isip at puso Kaya yung lahat ng ating sasabihin, alam na niya yun Kahit hindi pa lumabas sa bibig natin, alam na ng Panginoon kung ano yung ating ipapanalangin. Ayan ang sinasabi rito. So, yung pong aral ng ating Panginoon Jesucristo, meron din pong pagbabawal, meron namang sinasabing sumunod ka, ipagpatuloy mo ang iyong mabuting ginagawa. Ayan. Ang sabi pa nga rito sa Matthew 6:6, but when you pray, go into your room and shut the door and pray to your Father who is in secret. And your Father who sees in secret will reward you. Pagkakasi sa relasyon natin sa Diyos, wala naman tayong maikukubli sa Kanya. Wala tayong magagawa kung hindi aminin kung ano lahat ng ating mga pagkukulang at pagkakamali, sapagkat kahit ang pinakasikretong bagay sa ating buhay, alam naman niya. Alam ng Diyos. At sa ating pagluhod, sa ating pagharap sa Panginoon, ang kailangan niya ay isang pusong tapat na sasabihin natin ng lahat ng nilalaman ng ating puso, sapagkat siyang may kapangyarihan na basahin ang laman ng ating puso. Wala pong makagagawa noon kundi ang Diyos. Kahit si Satanas, hindi nababasa ang laman ng ating puso at isip. Tanging ang Diyos lang ang nakakasaliksik ng nilalaman ng ating puso. Para patunayan ko sa inyo, my dear brothers and sisters, ay dito po sa aklat ng 1 Chronicle chapter 28 verse 9. Ang sabi po rito ay ganito, and you, Solomon, my son, know the God of your father and serve Him with a whole heart. Gusto po kasi ng Diyos yung buong puso. Kasi nga alam niya ang laman ng ating puso Kung kalahati lang ang gusto nating paglilingkod o buo. Pero ang gusto ng Diyos talagang buong katapatan, buong pagpapasakop sa Kanya. Ang sabi rito, and you, Solomon, my son, know the God of your father and serve Him with a whole heart and with a willing mind. For the Lord searches all heart
and understand every plan and thought. Siya lamang ang may capacity na masaliksik ang laman ng puso ng bawat tao at ang mga plano ng ating mga pag-iisip. If you seek Him, He will be found by you. But if you forsake Him, He will cast you off forever. Ito po ang sinabi ng Diyos kay Haring Solomon. Siya po ay isang tao na binigyan niya ng pambihirang katalinuhan o karunungan. Pero ang sabi niya, kailangan sa pagsampalataya o sa pagsamba o sa paglilingkod ni Haring Solomon sa Diyos, dapat ibigay niya ang kanyang buong puso. Otherwise, alam ng Diyos kung kalahati lang ang ibinigay ni Solomon. Ganon din sa bawat isa sa atin. Ang pangunahin niyang utos, ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong isip, ng buong lakas, ng iyong buong puso. Yan din po naman ang pangunahing utos sa mga Kristiyano. Ay ibig po sabihin ng buo ay wala kang ibang material na gustong na hinahangad sa iyong paglilingkod. Maging buong puso ang iyong paglilingkod. Siguro po naman ay malinaw sa atin yon. Kaya sa akin pong paglilingkod ay wala naman akong iniisip na ibang bagay. Hindi ko naman gusto yung popularity. Hindi ko rin gusto ang pera. Kaya wala tayong pinag-uusapang pera dito. Doon lang sa charity. At tungkol nga pala rin sa charity na nadala ko sa Pilipinas, yung aking bilas ay hirap na hirap sa pagbabayad sa ospital, na itulong ko sa kanya yung tulong na galing sa inyo, mga kapatid. Sa gitna ng mga pangangailangang pinansyal sa Pilipinas, ay nakapagbigay ng kaunting kasiyahan o kaalwanan ng inyong mga tulong, na alam kong yun ay kalugod-lugod sa Diyos. At yun ay mayroong reward sa bawat isa sa inyo na tumulong sa mga taong nangangailangan ng tulong, lalo na sa pagkakasakit. Number 1 po yun. So iyan po ang binubuksan ko sa inyo at sa harapan ng Diyos, yung kaibuturan ng aking puso kung paano ang aking pagbibigay at paglilingkod sa Kanya. Na gusto ko maibigay sa Kanya ang aking buong puso. Walang halong pag-iimbot sa aking kapwa. Hindi ko rin hangad na saktan ng bawat isa sa inyo sa ayon sa uri ng ating pananampalataya noon, sapagkat ako man ay ganun din. Pero sa unti-unting pagliliwanag ng salita ng Diyos, nababago po yon kasi nate-train tayo ng Diyos sa isang tumpak at tamang landas ng pananampalataya at pagkakilala sa Diyos. So, my dear brothers and sisters, tayo po bilang mga tupa ng Panginoon, tayo po'y ginaguide niya. Pinangungunahan niya tayo. Kaya't ipagpatuloy natin yung ating pakikinig ng kanyang mga banal na salita. Alalahanin natin lagi yung kanyang mga aral every time na tayo may gagawain sa ating buhay. Kung meron tayong mga desisyon, alalahanin natin ang kanyang mga salita. Kung ikaw ay magninegosyo, alalahanin mo ang kanyang mga banal na salita. Marami pong mga aral tungkol sa pagninegosyo. At ang isa pong aral doon ay yung madayang timbangan ay galit ang Panginoon. Kaya kailangan tayo maging tapat sa lahat ng anggulo ng ating buhay, sa pakikitungo sa ating kapwa, pakikitungo sa ating pamilya, at sa lahat ng ating mga taong nakapaligid sa bawat isa sa atin. I-maintain natin yung pagsunod sa kalooban ng Diyos. At laging ibatay natin sa kanyang banal na salita kung nararapat o hindi ang lahat ng mga pagkilos na ating gagawain
sa araw-araw ng ating buhay. Kaya doon sa Philippians chapter 1 verse 27, gusto kong iwan sa inyo mga banal na salitang ito ng Panginoon. Only let your manner of life be worthy of the gospel of Christ, so that whether I come and see you or I am absent, I may hear of you that you are standing firm in one spirit, with one mind, striving side by side for the faith of the gospel. Magkakatulong tayo sa pagpapasan ng ating mga dalahin sa ating buhay sa pamamagitan ng ating paglapit sa Panginoon, sa pamamagitan ng pag-aaral ng kanyang mga banal na salita. Tayo po ay uunlad at sasanayin tayo ng Diyos sa isang landas na may kabanalan sa kanyang banal na paningin. Nawa, my dear brothers and sisters, ang mga salitang ito ng Diyos ay nakapagbukas ng konti sa ating mga nalalabuan pang mga isipan. Huwag nawang magtaglay ng tampo o galit ang bawat isa dahil sa mga pananalita ng Panginoon na masyadong prangka, kasi ang Diyos pagka nagsalita sa kanyang mga banal na salita. Kaya ako po'y nahingi ng paumanhin sa bawat isa sa inyo kung ako man ay nakasugat ng damdamin ngayon o noong mga nakakaroon dahil sa mga salita ng Diyos. Ito po ay aking tungkulin sa harapan ng Diyos at sa harapan ng tao. Kailangang sabihin ko kung ano nararapat kong sabihin. Whoever you are, kahit na sino ka, sapagkat hindi nagtatangi ang Diyos. Ang sabi nga rito sa Roma chapter 2 verse verse 11, for God shows no partiality. Wala pong kinikilingan ng Diyos. Straight ang salita ng Diyos. Whoever you are, kahit sino ka, sasabihin ng Diyos ang nararapat sabihin para maituwid at maitama at mailagay ka sa isang landas na maghahatid sa iyo sa buhay na walang hanggan. For God shows no partiality. Walang pagtatangi sa Diyos. Kaya tayong lahat, dahil sa gusto niya at mahal niya ang bawat isa sa atin patungo sa kaligtasan, manatili tayong makinig sa kanyang mga banal na salita. Huwag nating ikagalit kapag ang Diyos na nagsasalita, sapagkat ang Diyos po ay nagtutuwid sa bawat isa sa atin. Babasahin ko po sa inyo ito. My son, dito sa aklat ng Proverbs chapter 3 verse 11, my son, do not despise the Lord's discipline or be weary of his reproof, for the Lord reproves him whom he loves, as a father the son in whom he delights. Nagtutuwid po ang Panginoon. Alam po niya na sa kanya po nagsisimula ang tunay na katuwiran, ang katotohanan, ang tama ay nasa sa Panginoon. Huwag natin ikagagalit kung tayo itinutuwid, sapagkat itinuturing niya tayong kanyang mga anak kapag tayo kanyang itinutuwid. Basahin po natin sa dito po, my dear brother, dito sa aklat ng Hebrew chapter 12 verse 5 and 6. Ang sabi po rito, and have you forgotten the exhortation that addresses you as son? Ito po'y katumbas nung binasa ko sa inyo kanina doon sa Proverbs chapter 3 verse 11-12. Have you forgotten the exhortation that addresses you as a son? Tayo po kasi itinuturing niyang mga anak. My son, do not regard lightly the discipline of the Lord, nor be weary when reproved by him. For the Lord's discipline the one he loves, and chastises every son whom he receives.
It is for discipline that you have to endure. God is treating you as a son. For what son is there whom his father does not discipline? So if you are left without discipline in which all have participated, then you are illegitimate children and not son. Beside this, we have unearthly fathers who discipline us, and we respected them. Shall we not much more be subject to the Father of Spirit and live? Tayo po'y may mga biological father dito sa lupa. Pero higit tayong dapat napasakop sa Ama ng mga Espiritu. Our Father in heaven is Spirit. So, dahil sa siya'y Espiritu, kailangan ang uri ng pagsambang espiritual sa Diyos. At yan po'y nakalagay dito sa 4:23 at 24 ng Juan. But the hour is coming and is now here when the true worshiper will worship the Father in spirit and truth. For the Father is seeking such people to worship Him. God is Spirit, and those who worship Him must worship in spirit and truth. Ganyan pong uri ng pagsamba sa ating Ama sa Langit. Huwag namang ikagagalit ng iba. Kasi ang gusto po ng Diyos, sasambahin natin na walang iba pang material things sa harap natin. Sasambahin natin siya sa Espiritu. So my dear brothers and sisters, mapapahaba na naman tayo sapagkat another topic na naman itong worshiping in Spirit. So we will leave that for a while. At mga minamahal na magulang at kapatid, nawa po yung ating mga pag-aaral na ito ng kaunti ng salita ng Diyos, makapagbukas ng kaunti sa ating mga kaisipan at magbigay ng kaliwanagan sa bawat isa sa atin. Remember, Philippians chapter 1 verse 27, ang ating pamumuhay ay dapat na maging ayon sa ebanghelyo ng ating Panginoong Jesucristo. And with that, my dear brothers and sisters, nakatitiyak tayo ng isang tuwid na landas patungo sa isang maaliwalas na kinabukasan, kapiling ng ating Ama sa Langit. May the Lord God bless you today and to days to come. Manatili tayo sa ating pananampalataya sa Diyos. Manatili tayo sa Kanyang mga banal na salita. Amen. Walang hanggan, katapatan sa buhay ko'y nag-imulaan. Narito dahil sa biyaya mo, habang buhay magpupuri sa'yo. Pupurihin ka sa awit, itataas ang aking tinig. Tatanghal sa buhay ko'y tanging ikaw, O Diyos. Higit pa sa kalangitan, ang iyong kaluwalhatian. Kadakilaan mo'y di mapapantayan. Walang hanggan, katapatan sa buhay ko'y nag-imulaan. Narito
ko'y tanging ikaw, O Diyos. Higit pa sa kalangitan, ang iyong kalwalhatian, kadakilan mo'y di mapapantayan. Purihin ka sa awit, tataas ang aking tinig, tatanghal sa buhay ko'y tanging ikaw, O Diyos. Higit pa sa kalangitan, ang iyong kalwalhatian, kadakilan mo'y di mapapantayan. Jesus, sa'yo ang kapurihan, kalwalhatian ngayon at magpakailanman. Jesus, sa'yo ang karangalan, kapangyarihan ngayon at magpakailanman. Jesus, sa'yo ang kapurihan, kalwalhatian ngayon at magpakailanman. Jesus, sa'yo ang karangalan, kapangyarihan ngayon at magpakailanman. Pupurihin ka sa awit, tataas ang aking tinig, itatanghal sa buhay ko'y tanging ikaw, O Diyos. Higit pa sa kalangitan, ang iyong kalwalhatian, kadakilan mo'y di mapapantayan. Purihin ka sa awit, tataas ang aking tinig, tatanghal sa buhay ko'y tanging ikaw, O Diyos. Higit pa sa kalangitan, ang iyong kalwalhatian, dakilaan mo'y di mapapantayan. Dakilaan mo'y di mapapantayan. Kadakilan mo'y di mapapantayan. Jesus. Diyos Ama, maraming salamat po sa araw na ito, Panginoon. Dahil nandito na naman po kami, Panginoon, na muli na naman pong nagsama-sama, Panginoon, na nakapakinig ng inyong mga banal na salita, Lord. Maraming salamat, Lord, sa pagdala ninyo sa amin dito, Panginoon, sa gawain ito, Panginoon, na Church of God in Christ Jesus, Panginoon. Maraming salamat po, Panginoon, sa paggamit ninyo kay Brother Albert, Panginoon, na sa pagpapaliwanag sa amin, Panginoon, ng inyong mga banal na salita, Lord. Itinataas ko po siya sa inyo, Panginoon, na naway bigyan niyo pa po siya ng mas mahaba pang buhay, Panginoon, at mas marami pang kaalaman na kanyang masaliksik, Panginoon, upang mas marami pa siyang masasaliksik, Lord, na maibabahagi niya sa amin, Panginoon, na inyong mga banal na salita, Panginoon. Naway bigyan niyo po siya, Panginoon, ng malusog na pangangatawan, Panginoon, at lagi niyo po silang gabayan, Panginoon, sa kanilang lahat ng mga pinupuntahan, Panginoon. Pangunahan niyo po sila, Lord. Pati na po, Lord, ang kanyang asawa na si Sister Lita, Panginoon. Lagi niyo po silang pangunahan, Panginoon, sa lahat ng kanilang
pupuntahan, Panginoon, sa lahat ng kanilang mga desisyon, Lord. Kayo po, Panginoon, ang mangunguna sa kanila. Naway, kayo po ang mangunguna sa kanila, Panginoon. At sana bigyan niyo po sila palagi, Panginoon, ng good health, Panginoon, at mas mahaba pagbuhay, Panginoon. Upang marami pa, Panginoon, ang mga kaluluwa na mabahagian ninyo bahagian nila ng inyong mga banal na salita, Panginoon. Tinataas ko rin po sa inyo, Panginoon, ang kanilang buong pamilya, Panginoon. Naway, lagi niyo rin po silang proteksyonan, Panginoon, at gabayan, Lord. At bigyan po, nawa ninyo po sila, Panginoon, ng good health lagi, Panginoon. Lord, tinataas ko rin po sa inyo si Sister Shirley, Panginoon, na kasama namin, Panginoon, isa rin, Panginoon, na masugid na inyong alagad, Panginoon. Naway, bigyan niyo rin po siya, Panginoon, ng mas mahaba pang buhay, Panginoon, at magandang kalusugan, Panginoon. Naway kung ano man po, Lord, ang kanyang mga karamdaman, Lord, naway hipuin niyo po siya, Panginoon, ng inyong mga makapangyarihang kamay, Panginoon. Pagalingin niyo po siya, Lord, kung ano man po, Lord, ang lahat ng kanyang mga karamdaman, Lord, at kung ano man po, Lord, ang kanyang mga problema, Panginoon. Tanggalin niyo po, Panginoon, at naway mapalitan po, Panginoon, ng kasayahan, Panginoon, sa buhay niya, Panginoon. Ganon din po, Lord, itinataas ko sa inyo ang kanyang buong pamilya, Panginoon. Naway, lagi niyo rin po silang gabayan at proteksyonan, Panginoon, at bigyan niyo po sila lagi ng malusog na pangangatawan, Lord. Itinataas ko rin po sa inyo, Panginoon, ang aming pangkapatid na sila Brother Randy at Sister Libay, Panginoon. Ganon din po, Lord, ang hinihiling ko sa inyo, Panginoon, na naway, lagi niyo rin po silang gabayan at proteksyonan, Panginoon, at bigyan niyo rin po ng magagandang kalusugan, Panginoon, kasama po ang kanilang mga pamilya, Panginoon. Lord, itinataas ko rin po sa inyo ang aming mga kapatiran sa Pilipinas, Panginoon, si Sister Merly, Panginoon. Naway, kayo rin po, Panginoon, ang mangunguna sa kanya, Lord. Lagi niyo rin po siyang hipuin, Panginoon, kung ano man po, Lord, ang kanyang mga karamdaman, Lord. Alisin niyo po, Lord, ang kanyang pagod, Panginoon, sa kanyang kaisipan, sa kanyang katawan, Lord, at ang kanyang lahat ng mga nararamdaman, Lord. Kayo na po ang bahala sa kanya, Lord. Naway, lagi niyo po siyang gabayan at proteksyonan, Lord. Kasama po, Panginoon, ang kanyang buong pamilya, Panginoon, kanilang mga pamilya, Panginoon, naway kayo na po ang bahala sa kanilang lahat, Lord. Itinataas ko rin po sa inyo, Panginoon, si Sister Joy, Panginoon, naway gabayan niyo rin po siya lagi, Panginoon, at kung ano man po, Lord, ang kanyang mga problema, Panginoon, naway samahan niyo po siya, Panginoon, na matanggal po ang kanyang mga problema. Tanggalin niyo po, Panginoon, ang kanyang mga problema, Panginoon, at mapapalitan po, Panginoon, ng masasayang bagay, Panginoon. Kasama po, Panginoon, ang kanyang buong pamilya, Lord. Bigyan niyo po sila, Panginoon, ng mahaba pang buhay at good health lagi, Panginoon, at ilayo niyo po sila sa mga kapahamakan, Panginoon. Tinataas ko rin po sa inyo, Panginoon, sila Brother Archie at si Sister Amor at ang kanilang anak, Panginoon, at ang kanilang buong pamilya, Lord. Naway, bigyan niyo rin po sila, Panginoon, ng malusog na pangangatawan, Lord, at ilayo niyo rin po sila sa mga kapahamakan, Panginoon. At sa amin pang mga ibang mga kapatiran, Panginoon, na hindi nakaatin, Panginoon, kayo na po ang bahala sa kanila, Lord, na gumabay, Panginoon. Itinataas ko rin po sa inyo, Panginoon, ang aming kapatid na Sister Bila, Panginoon, naway makaatin na po siya, Panginoon, sa pagdating niya, pagkatapos ng kanyang trabaho, Lord. Naway maging masugid din po siya, Panginoon, na taga-subaybay ninyo, Panginoon. Lagi niyo rin po siyang proteksyonan, Panginoon, at ilayo niyo po siya sa mga kapahamakan, Lord, at naway bigyan niyo po siya ng good health, Panginoon, na makapaghanap buhay ng maayos, Panginoon. Kasama ang kanyang buong pamilya, Lord. Ganon din po, Lord, itinataas ko po sa inyo ang aking buong pamilya, Panginoon, ang aking mga anak, Lord. Ang aking anak na si Aileen, Panginoon, na sa kasalukuyan na nagtatrabaho ngayon, Panginoon, kung ano man po, Lord, ang mga nangyayari sa lugar na kanilang kinatungtungan, Panginoon, kayo na po ang bahala sa kanila, Lord, na promoteksyon, Panginoon, at gumabay, Panginoon. Ilayo niyo po sila sa mga kapahamakan, Panginoon, kasama ang kanyang asawa at ang aking pamangkin na kasama nila sa bahay, Panginoon. Bigyan niyo po sila, Panginoon, ng proteksyon lagi, Panginoon, at bigyan niyo rin po sila, Panginoon, ng good health, Panginoon, na makapaghanap buhay silang maayos, Lord, at naway matupad po, Panginoon, ang pinaplano ni Aileen, Panginoon. Itinataas po namin sa inyo, Panginoon, ang lahat ng plano namin, Panginoon, para sa kanya, Lord. Naway matupad po, Panginoon, at nang
matupad din nila ang kanilang mga pinapangarap sa buhay, Panginoon, para sa kanilang mga anak, Lord. Lord, ganon din po, Lord, itinataas ko rin po sa inyo ang aking anak na si Cheryl, Panginoon. Naway, bigyan niyo po siya, Panginoon, ng lakas ng loob, Panginoon. Bigyan niyo po siya ng matibay, Panginoon, na pangangatawan, Lord. Bigyan niyo po siya lagi ng good health, Panginoon. Para maging maayos po, Panginoon, ang pag-alaga niya, Panginoon, sa kanyang mga anak at sa akin pang ibang mga apo, Panginoon, na anak ni Eileen, Lord. Naway, gabayan niyo po siya lagi, Panginoon. I-guide niyo po siya, Lord. Pangunahan niyo po siya, Lord, sa lahat ng kanyang mga desisyon sa buhay, Panginoon. Proteksyonan niyo po siya, Lord, kasama po ang kanyang asawa, Panginoon. Naway maging maayos po, Panginoon, ang kanilang pagsasama, Panginoon. Maging masaya nawa sila, Panginoon. At naway walang problema, Panginoon, na darating sa kanilang buhay, Panginoon. Kung mayroon man po, Panginoon, naway malampasan po nila, Panginoon, ang kanilang mga problema, Lord. Gabayan niyo po sila lagi, Panginoon, at ilayo niyo po sila sa mga kapahamakan, Panginoon. Pati na po, Lord, ang aking ibang mga anak, Lord, ang aking anak na panganay, at ang kanyang buong pamilya, Panginoon, at ang aking anak po, Lord, na nasa loob ng kulungan, Panginoon, kayo na po ang bahala, Lord. Alam ko po, Lord, na may pinaplano kayo sa kanya, Panginoon. Buong puso ko pong tinatanggap, Panginoon, kung ano man po ang inyong mga pinaplano sa kanya, Panginoon, at sa akin pang anak na panganay, Panginoon, kayo na po ang bahala sa kanya, Lord. Itinaas ko rin po sa inyo, Panginoon, aking asawa, Panginoon, na kasalukuyan, Panginoon, ay may dinaramdam, Lord. Kayo na po ang bahala sa kanya, Lord. Hipuin niyo po siya, Panginoon. Ang kanyang buong katawan, Lord, naway matanggal ang kanyang karamdaman, Lord, at ang kanyang kaisipan din po, Panginoon, naway magbago, Panginoon, pati na po ang kanyang buong pamilya, Lord. At ang aking buong pamilya, Panginoon. Maraming salamat po, Lord. Itinataas ko rin po sa inyo, Panginoon, ang lahat ng mga may karamdaman sa oras na ito, Panginoon. Naway hipuin niyo po sila, Lord. Pagalingin niyo po silang lahat, Panginoon. Pati na po, Lord, ang lahat ng mga taong mga nagugutom, Panginoon. Kayo na po ang bahala sa kanila, Lord, na gumabay, Panginoon, nang maibsan po ang kanilang mga gutom, Panginoon. Itinataas ko rin po sa inyo, Panginoon, ang mga nasalanta ng kalamidad, Panginoon, sa mga baha, sa mga lindol, Panginoon, sa sunog, Panginoon. Kayo na po ang bahala sa kanilang lahat, Panginoon. Naway proteksyonan niyo po sila, Panginoon, ng ipadama po ninyo sa kanila, Panginoon, na mayroon pa silang pag-asa, Panginoon, na hinaharap, Lord. Itinataas ko rin po sa inyo, Panginoon, ang aming bansang Pilipinas, Lord, na naway maayos na po, Panginoon, ang hinaharap na problema, Panginoon, naway maging maayos ang lahat, Panginoon, Panginoon, upang gumanda naman po, Panginoon, ang buhay ng aming mga kababayan lahat, Panginoon. Maraming salamat po, Lord. Hanggang sa susunod na linggo, Panginoon, naway i-guide niyo po kami lagi, Panginoon, sa aming mga trabaho, Panginoon. Maraming salamat, Lord, sa lahat ng mga biyaya na aming natanggap, Panginoon. Maraming salamat din po, Lord, sa pagbibigay ninyo sa akin ng magandang kalusugan, Panginoon, sa pag-guide ninyo sa akin, Panginoon, sa lahat ng aking mga ginagawa, Panginoon, sa lahat ng aking desisyon, Lord, sa lahat ng mga kaalaman, Panginoon. Maraming salamat po, Lord, sa pagbibigay sa akin, Panginoon, sa hindi ninyo pagpapabaya sa akin, Lord. Maraming salamat po, Panginoon. Hanggang sa susunod na linggo, Panginoon, naway proteksyonan niyo kami lagi at gabayan, Panginoon, sa aming gawain ito sa Church of God in Christ Jesus, Panginoon, at sa aming prayer night, Panginoon. Kung hindi man ako nakaka-attend, Panginoon, patawarin niyo po ako, Panginoon. Pero taos puso po ako, Panginoon, na naniniwala sa inyo, Panginoon. Inaabot ko na po sa inyo ang aming buhay, Panginoon. Maraming salamat po, Lord. In Jesus' mighty name I pray. Amen. At ngayon naman po tayo ay magpakuha ng ating mga personal na upang ito po ay magkaroon ng nakaturuan ng ating Panginoon na tayo nakikipagsa sa kanyang mga salita.
Magpag-picture-picture po tayo.